TV. Bayan, bumabati po ako sa lahat na nagsasakripisyo at nagtatamasa ng sitwasyon po natin. No? Magandang umaga po sa lahat. Ang aking pong segment ngayon ay ang tungkol sa mapagkunwaring pamamalakad ng ating pamahalaan sa paglilihim ng tunay na katotohanan. Bayan, ang Kuya Ed po, no? Ang Kuya Ed TV. Alam ko po na nararamdaman nyo ang pagtuturing at isang damdamin na sa ngayon ay dinadanas natin bilang parang mga walang kwentang tao. Bakit po nasabi ni Kuya Ed? Bayan, tayo po ay may karapatan. Base sa alituntunin at batas na umiiral po sa ating pamahalaan. Binabati ko rin po ang ilan sa ating pong mga OFW na patuloy pong umaasa at naghihintay ng katotohanan tungkol sa kung ano ang kanilang kalagayan sa likod ng malaking korupsyon o hindi maikatuwirang korupsyon ng ating pamahalaan sa ilalim ng pamumuno o pamamalakad ni Lupin, BBM. Bayan, nakakasawa at nakakaintriga ang patuloy ng mga pangyayari pong ito tungkol sa kung ano po ang katayuan natin. Maraming naghahangad na, Kuya Ed, ano po ba talaga ang hakbang? Kayo po ba ay mag-aaklas? Kayo po ba ay nakahanda? Meron ba talagang mangyayari at magaganap na pag-aaklas na nagmumula sa sentro ng sandatahan? O wala? O kami ay umaasa lamang sa mga salita? Durasyon, na parang ang nakikita namin halimbawa sa pagpapatibay ng 18 barins na iprinisinta ni Atty. Balicod ay parang nang wala ng katotohanan dahil sa pagsisinungaling at hindi pagtanggap o pagsasabasura ng kanilang mga argumento at grievances. Bayan, ako po ay nagsasalita bilang dati pong sundalo. Bilang isa pong kasapi. At ngayon ay sinasabing wala ng karapatan dahil sa wala na nga sa serbisyo. Pero hindi po nila nakikita, bayan, na kami ay apektado sa pagtaas o sa pagbaba ng anuman klasing bilihin, panuntunan, argumento ng ating bansa. Bilang isang mamamayan, bilang isang simpleng mamamayan na tumahak at tinahak namin ang pagseserbisyo bilang mga dating sandatahan. Ngayon po ay magkakasama po tayong dumadanas sa mga kasinungalingan at pagsasawalang alituntunin ng pamahalaan ni Lupin. Sa totoo ba yan, sabihin ko sa inyo, nakakasama po ng loob. Dahil po sa mga putang inang namumuno ng ating bansa.
Hindi po natin bayan malaman kung sila ay may kahihiyan at sapat sa kanila na mapalamon ang kanilang mga mahal sa buhay ng salapi na galing po sa kaban ng bayan. Isang malaking tanong at dagok sa mamamayan. Ang isang katanungan na Kuya Ed, bakit? Bakit kailangan gawin nila ang bagay na ito sa likod ng ating pagtitiwala na minsan nating iginawad sa mga putang inang ito? Kuya Ed, sa pakapalan ng muka, wala nang mananalo sa pamamahala ni Lupin, lalong-lalo na sa ilalim ng pamumuno ng Bendalo ni Rimulya. Bayan ni Kuya Ed, hindi ba nila nararamdaman na ang galit ng taong bayan araw at gabi, 24 oras na palagi na lamang natin silang nakikita, palagi na lang natin silang naririnig sa kanilang mga pagpapasubali at kasinungalingan tungkol sa katotohanan na atin pong kinaharap sa katayuan natin ngayon. Mukha ho ata bayan, ang pagiging manhid nila ay napaka-epektibo dahil kapit nila ang natatanging dalawang lakas meron ang pamahalaang ito. Ang sandatahang lakas sa ilalim ng gago at asong si Brownie at ng Philippine National Police na pera-pera lang ang pagitan at kulay ng uniforme. Alam namin bayan na pag-abot sa Philippine National Police, hindi naman kayo masasaktan. Basta ang salita, pera-pera lang. Kasi hindi nyo naman alam na ang pinalalamon ninyo sa inyong asawa at ang iba ay kabit ay galing po sa kaban ng bayan na mga putang ina nyo, ipinakakain nyo at pinalalamon sa pamilya nyo. Nagiging alipin kayo ng salapi at mapagsamantalang liderato ng mga ilang partikular na hayop na tao. Bayan, kahit pa namin murahin na 24 oras ang pagkatao ninyo, kung wala kayong delikadesa at kahihiyan, wala pong mangyayari sa bayan. Hanggang sa dumilim, excuse me po, hanggang sa dumilim po ng hanggang sa dumilim ng dumilim ang pananaw at isipan ng taong bayan. Kuya Ed, wala na po tayong pag-asa. Mahirap ang tanggapin. Pero hindi po kami mamamatayan ng pag-asa kahit mamatay man kami. Dahil patuloy po kaming gagalaw at magpapakita ng malaking pag-asa dahil papatayin po sila lahat ng Amang Yahuwah. Dahil ang Diyos ni kailanman ay hindi po nila mapaglilinlangan silang mga hinayupak na putang inang walang kahiyan. Kuya Ed, ano sila Kuya Ed eh? Namamayagpag. Yes, totoo. Namamayagpag po sila bayan dahil kapit nila ang sandatahan at ang pulisya. Sa palagay nyo ba, pag hindi na nila ito kabig o kapit, pagsasalita pa ang mga gagong ululista, tangalista, inutulista, mga bayaranista, at loyalista na mga trolls?
Sa palagay niyo, patuloy pa bang magre-recruit ng komunismo ang mga nagpapakilalang mga DDS na ang tunay na pagkatao ay dala-dala ay shit? Kung saan ang pera, kung saan ang pera, kung saan ang pera, doon sumasama. Maging ang pakikipaglaban natin bayan sa social media ay nagiging sarsuela na din. Dahil nga sa ang iba, sa tagal ng reaksyon, parang nawawalan ng pag-asa. So doon sila sa may pera sasama. Kuya Ed, totoo po yung sinabi mong yan. Totoo nga yung sinabi kong yan, pero wala naman tayong ginagawa alinsabay sa ating pananalig bayan. Ngayon, galit na galit kayo ng 2023. Si Kuya Ed, ano yan? Putang na, nagre-recruit yan ng isang civil war. Putang ina mo. Si Kuya Ed, nagre-recruit yan ng isang pag-aaklas. Mga mga kudeta boy, putang ina mo ka. Si Kuya Ed, putang ina, ganyan yan. Wala kayong matututunan kundi pag-aaklas. Putang ina mo. Sa likod neto, nagre-recruit kayo ng komunismo. Ngayon, ang sinasabi namin sa bawat programa namin, sa bawat pagtalakay ni Kuya Ed, tungkol sa mga sumusunod na aktibidades, na ito ay involving and preparatory condition ng proxy war. Ano na tayo ngayon? Kayong mga animalista, mga gagolista, mga tontolista, at mga trolls, ano na kayo ngayon? Putang ina, malapit ko na palanganan na ipangala si Guzman, sila Misterio, sila ano-ano. Putang ina. O ngayon, mga putang ina nyo, ano na? When life considered that this will be now the act of the proxies. O kahit nga dito sa amin sa Cagayan de Oro, putang ina, ang dami mga supot na Amerikano. They are preparing for 20 days, balikatan, gunggong. Pagkatapos na meron kayong retaliation regarding sa Middle East, gunggong, putang ina nyo. Lahat kayo, yung mga pro-American, ano na ngayon? Putang ina kayo, ano na? Meron ba kayong programa sa putang ina ninyo na po pwede ninyong itulong sa taong bayan kapag pumutok ang gera? Mga putang ina kayo? Ano? Meron? Meron? Yung mga nagpapakilalang ganyan. Kasi ang banat nyo sa amin, kami ay nagpupus ng civil war, kami ay mga nagpupus ng ganito, kami ay mga nagpupus ng ganyan, kami ay mga walang kwenta, kami ay mga komunista dahil hindi kami pro-America, hindi rin kami pro-China, etc. Ang dami ninyong paninira sa amin dahil totoo ang amin mga pinagsasabi, mga putang ina ninyo. Ngayon, ang bansa ay nakaharap sa akto. Ilang minuto lang ang pwedeng mangyari at maganap. Ano na? Ano na ang inyong sasabihin? Kami pa ba ay nagtutulak ng civil war? Kami ba ay nagtutulak pa ng mga negatibo sa gobyerno? Di ba't hindi? Kasi mga putang ina nyo, nag-iisip kayo na ang akala ninyo sa amin, lalo na sa akin, kayong mga dala-dala ay shit o mga DDS daw dito sa TikTok. Ano na? Meron ba kayong sufisyenteng programa tungkol sa korupsyon ng gobyerno, tungkol kay Lupin, at tungkol sa nanganganib na pagharap natin sa proxy war ng putang inang itong United States of Goddamn America? Meron ba kayo? Meron? Wala. Wala. Pero namamayagpag kayo dito sa TikTok
at hindi kayo nakatutulong sa tunay na impormasyon na kailangan ng ating mga kababayan. Kasi ang gusto nyong TikTok ay pang marites lang. Makinig kayo sa lahat ng mga nagla-live dito sa TikTok. Maliban sa mga particular, katulad kay Ate Agent X44 at kay Kuya Docbet, na tumatalakay sa tunay na punto at ilan sa mga suliranin at problema na kinahaharap natin. Maliban sa iba, wala na. Puro na plastikan. Oo, meron diyan guardian naibenta ang kanyang supremo utang ina. Makapag sintonado pati kung kumanta Pero, guardian Dito po ba yan kung titignan po ninyo? Dito po sa social media, wala pong pinipili, kalaban ka man o kakampi. Basta politically, basta may pera, doon yan, kakampi. Marami. Marami. Bayan, huwag niyo pong kakalimutan na anumang sandali sa mga sandaling ito ay pwede pong pumutok ang digmaan between United States of Goddamn America and the drug dealings of China. Sa totoo lang bayan, wala po silang magagawa at wala po tayong pakinabang sa kanila. Hanggat ang pamahalaan ni Luping ang sarap ay pagnanakaw pa rin. Sa totoo lang, Mr. Administration, you are now on the record. Tinalo mo ang record ng iyong ama. Tinalo mo ang record, Mr. Luping. Tinalo mo ang record ng iyong magnanakaw na ama na si Ferdinand Marcos Sr. Don't ever trust the Red Indian. At hindi lahat ng araw ay Pasko. Nananatili kami sa mga salitang yan. Dahil alam namin may magaganap at may mangyayaring hindi ninyo inaasahan. Alinsabay bayan, no? Alinsabay sa aming mga panawagan ng 2023 regarding sa mga paglaganap daw kuno ng uranium na siyang basura sa paggawa ng atomic bomb na nasa atin. Wala po sa Luzon, wala po sa Bisaya, na andito po sa amin sa Mindanao. Ay umigting ng umigting ang paghahanap na may Russia bibili, China bibili, at ang gusto lang gawin ng Amerika ay bawiin ito kasi ito ay lihim na itinapon nila rito sa Pilipinas upang mag-reaction man ang radio reaction nito. Pilipino pa rin ang siyang magsasaper. Sa hinaba-haba po ng panahon, base po sa mga historian record na ngayon ay lumalabas nang dahil din sa social media ang laban natin kontra sa Espanya at ang pagbenta ng Espanya ng British, no? Ang pagkuha ng British, hindi naman pagkuha kasi Pilipino pa rin ang gumawa ng pakikipaglaban natin upang magkaroon tayo ng malayang bansa. Ito ay base sa record ay kinuha ng British at ang British naman or England ay ibinenta ng tag $2 sa Amerika at ang Amerika saan tayo ibinenta. At ang lahat na yan ay para sa kasarinlan pero inilihim nila kung ano at sino ang Pilipinas.
Kaya nagpapasalamat po ang himpilan ng Kuya Ed doon sa mga nagpapakalat ng tunay na record o history record ng Pilipinas sa social media, especially TikTok and YouTube. Nagulat ako ba yan nung minsan ay dumaan sa aking FYI, yung tungkol po sa kung ano ang tunay na Pilipinas. Sino ang Pilipinas? At ano ang mamamayan nito since no ancient year pa? So lumalabas dito na ang Pilipinas ay may malaking involvement sa pagtatayo ng mga pyramid bilang mga architecture. Hindi po Indio. Maging ang ginawa ng mga sumusunod na detalye, maging ang paglapastangan ng Amerika sa mga igurot na iprinisinta sa isang karnabal sa Amerika. At tinawag nila na ang Pilipino ay isang Indio. It looked like a monkey. Hindi nila sinabi ang katotohanan na ang mga inimbitahan nilang mga igurot ay para ipresenta sa United Nations. Because these people, these igurot can speak 7 languages. And they are all great and superior in mathematics. Pag-abot doon, nabalangkas na lang mismo ang ating mga kababayan bilang mga taong unggoy. Na ang buntot daw ay nasa harap. Hindi nila alam, tuli yung nasa harap, katulad nila. Diba? Hanggang sa dumating bayan, ang suliranin ay ang ngayon. Bayan, kahit ano pa ang sabihin nila, ito na maraming nakikiusap sa akin, talakayin ang 18 Marines. Dahil Marines ako. Bayan, sa totoo lang, maraming tumawag kay Kuya Ed na huwag patulan. Meron naman din tumawag na makipagkaisa para sa panawagan. Siyempre, magpapabor po ko doon sa pakikipagkaisa. Dahil talagang nananawagan ang tropa tungkol sa katotohanan, tungkol sa mali-malitang basura. Bayan, hindi po natin makarkulo o makarkula ang batas. Tumalima ang 18 Marines sa presentasyon nila Topacio, nila Pimentel. Ika nga para i-assist na ang kanilang statement ay legal base sa katotohanan, meron silang involvement. At meron silang, nagawa tungkol dito for the subject of assessment. Buti na lang, may 2 nagpresenta. At may mga lumabas, base sa katotohanan, na gusto silang cornerin at sabihin yung liability o credibility na sinasabi nila tungkol. Alam nyo, ang taktika ng korte ay ginagawa din ng NBI. Ang taktika ng korte, kung gusto mo manalo sa kaso, babuyin mo at sirain mo yung reputasyon ng witness. Kapag yan ang nagawa ninyo, maniwala kayo sa akin, mananalo kayo sa kaso. So yan po ang ginagawa ng NBI. Sinasalaula ang mga witness. Tandaan nyo sinasalaula ang mga witness upang mawala ang kredibilidad nito. Diba? Kaya nga gusto nilang cornerin. Buti nilang abtik si Topacio na dating NBI lawyer. Pero bulilyaso diba? Dapat neutral sila.
Kasi MBI daw sila. Kasi ang sahod nila, mga putang inang MBI na ito, ay galing sa kaban ng bayan. Mga putang ina nyo, hindi ninyo alam o nagkukunwari lang kayo kasi nakatanggap na rin kayo ng mali-malita. Ha, chip ng MBI, putang ina ka. Kasuhan nyo man ako, wala naman kayo mapapala sa akin. Diba? Kundi madadagdagan lang ang igting ng galit ng tao. Kasi sa pag-aakala nyo, lulusot na kayo. Anong right ang sinasabi ninyo? Hindi naman kayo ang inaakusahan ng mga involved doon sa sinasabi nating crimes, doon sa DPWH o yung pagdadala ng maleta. Di ba hindi? Pero yung mga personal na pangalan ng tao, di ba, na mga involved, dapat, tama din sila, dapat ipatawag nyo. Maging patas kayo sa batas. Hindi Putang ina, MBI, yung inyong simbolo, nakapikit ang nagtitimbang ng batas. Kaya hindi niya alam, mas matimbang ang MBI, hindi ang taong bayan. Di ba? Bayan, sarap magwala, bayan. Sa totoo lang. Sa kanilang ginawa sa tropa namin, ang sarap magwala. Siguro. Kung titignan niyo po ang galit namin, baka wala po kayong mapagsidlan. Baka sabihin niyo, huwag niyo nang ipaano pa kay Kuya Ed. Kasi sa totoo lang po, kung makikita ninyo ang deliberasyon ng aming galit sa kung ano po ang nangyayari o ginagawa nila sa mga Marines, nakakaano po? Nakakaputang ina. Ngayon, magtitiwala pa ba kayo sa AFP? Di ba hindi? Magtitiwala ba kayo sa pulis? Di lalo nang hindi. Magtitiwala ba kayo sa MBI? Hindi rin. Di ba? Ipinakikita nga yung nakapula doon sa isang clip, no? Video clip, no? Ayabang, 120,000 nilabasan ng 1,000,000, di ba? MBI chip 'yon, di ba? Ito ba yung kitang-kita po na tinatarantado nyo po yung mamamayan? At hindi lahat po ng mamamayan ay sasama sa laban. Dahil po kung i-average po natin yan ng 100%, ang 30% nito ay kabataan. Ang 30% kabataan, ang 20% ay puro mga magulang, mga nanay, buntis. Then ang 15% po nito ay senior citizen. Ang another pong 30%, yan po ang mamamayan na kapag kumilos po yan o sumama, wala pong kakainin ang kanilang mga pamilya. Sa totoo lamang po, sa diretsuhan po, excuse me po, sa diretsuhan pong usapan, then 30% na lang ang handang sumama sa laban. Sa 30% na andyan po hahatiin ang sandatahan, ang PNP, sama mo na rin yung putang inang walang kwentang MBI. Kitang-kita, sunog na sunog. At ang mga iilan. So ilan lang ngayon yung handang mag-aklas? Sa totoo lang ba yan, diretsuin ko kayo. Kaya takot sumama ang sambayanan. Kasi hindi po nilang kayang iwan ang pamilya nila ng mga ilang araw. Kasi po dahil sa
at seguridad or security. Food and security po ang kulang na hindi po namin kayang ibigay. Pero kaya namin ipangako ito sakaling sumama kayo sa laban. Dahil kung wala kayo at hindi tayo solido at kami lang, tandaan nyo yung porsyento. Yung percent. Ngayon, generally speaking ba yan, ang percentage ngayon ang pinag-uusapan. Pero pagdating ng eleksyon, dalawa lang po ang percentage. Isang unpayable percentage at isang payable percentage. Na kung saan po, yan po ang dahilan, ang rason na ginagamit ng mga politikong tao kasi bayad na po ang ilan sa mga mamamayang bumoto. Sa palagay ninyo, di ba? Kunyari pa kayo. Kaya sigaw kami ng sigaw o sigaw tayo ng sigaw sa harap ng ating mga kababayan. Sa totoo lang, no, wag po kayong magagalit. Sa totoo lang. Sigaw kami ng sigaw, sigaw tayo ng sigaw, laban kontra korupsyon, laban kontra korupsyon, laban kontra korupsyon, pero nung eleksyon, kinurap ninyo ang sitwasyon. Simple. Ngayon, tanong natin, sino ang hindi nagpakorap ng sitwasyon? Bayan. Tagtag lang po tayo, touch lang po tayo sa screen, baka po tayo ay malaglag. And although nasa sa inyo na lamang din po yun. Kung kayo po ay patuloy na nakikipagtalakayan at umiintindi, salamat po. Kung hindi, salamat din po. Basta hanggang sa huli, kami po ay magpapadala at magpapabatid ng mga impormasyon po na kailangan ninyo. Kasi po, base po doon sa pag-aaral namin o sa data na kinokolekta natin, sino ang handang sumama at lumaban? 1.7% lang ang retirees AFP retirees and PNP retirees. In total, in general, 1.7% lang po. Kasama pa ang AFP nito. Maraming po salamat sa nakikinig. No? At sa pagtugon sa pakiusap ni Kuya Ed. Kasi malalaglag po tayo. Titignan po yan ni Meta o ni TikTok na wala tayong average of mayayari po tayo. Ganun pa man po, ako po ay nagpapasalamat kahit po ilan lamang po tayo dito at bibihira po kung magpakita sa TikTok kasi nga po pinapangalagaan ko din po yung akin pong sitwasyon dahil nga sa mga banta. Ganun pa man, utangin na, hindi pa naman pasmado ang aking mata at ang aking daliri, lalaban naman po tayo. Dito sa Mindanao, you can. Opo, at nananawagan po kami sa lahat po ng ating mga kapatid na OFW, patuloy lamang po kayong lumaban. Lalaban din po kami. Pero tandaan nyo lamang at pakatandaan na ang average of ating commitment kung sino lalaban at papaano po lalaban ay napakalaki ng araw. Yan po ang totoo. So paano po natin mapaprime na marisolba po ang sitwasyon para po makagalaw tayo at makakomment tayo o makarespond tayo sa panawagan para pong napakahirap tignan ang matrix nito. Pero yan po ang totoo. Kung hindi po nababayaran ang sandatahan, may posibilidad nung nakaraan taon pa may kudeta na, may hunta na. Oo, pero dangan nga lang sa ayaw ng mga Duterte idaan sa sa kudeta para nga sa pagsulong ng biglaan, maging ang sandataan ay napanghinaan. Ang akala kasi ng mga Duterte ay katulad ng kanilang ama, ang
sitwasyon ngayon na po pwede pong kukunin sa mahinahon. Hindi po. Ang sitwasyon po ni Lupin ngayon ay panggarapalan. Yun po kung drastic the way it was, it will be solved by drastic din. Huwag po kayong maniwala na kapag kayo po ay binato ng bato, babatuhin tayo ng tinapay. Maling-mali po yan. No, hindi po yan nandun sa average of scaling. Ngayon, pag binato ka ng bato, kung pwede, batuhin mo ng granada. Dahil laban sa laban, tingnan nyo nangyayari. Si Lupin po ay merong bagong record sa Guinness World of Record na pinakamatinding magnanakaw o pinakamatinding lupin. Tinalo niya ang kaso ng kanyang ama. Di ba? Ang ama niya ay bilyon lang, siya trilyon. 18.17 trilyon ang utang ng Republika ng Pilipinas. Sa papaano ito mababayaran? Sa panibagong utang para nakawin na naman. Kidding! Pag ganito ba yan ang laban natin? Kisap mata? Kapag ang laban natin, kanta lang tayo ng ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan. Nakaraan na yan eh. Iba ang expeditionary na laban sa ngayon. They are all updated. Hybrid na sila bayan. Dapat ngayon, ang labanan ay labanan. Mayroon ba silang napatunayan na ang Kuya Ed ay nananawagan ng isang civil war? Meron ba? May nangyari ba? Wala. Pero ang mga projectile o yung tama ng ating mga bala o ng ating mga baril, walang labis, walang kulang. They are now preparing for a proxy war. And that is the reason why marami mga supot na Amerikano na nandito sa Cagayan de Oro. Expecting. Alin ang expectation? Expecting that any kind of provisionary movement, they will act and respond. Ang tanong, sino ba ang binoboto ng taga Mindanao? Di ba? Walang iba kundi si BP Sara. Sino ang pag-asa ng mga Kristiyano at mga kapatid nating Muslim dito sa Mindanao? Especially the relatives and the group and the kasing father, brother, sister of the MILF and the MNLF. Sino? Di ba? Si BP Sara. At sino ang tanging pag-asa ng bansa? Di ba? Ang Mindanao. So ngayon, in hamper for this, relevant in the connections of the elections that will be preparing for 2008, the Mindanao is the most risk. Mapanganib. Anak ng putang inang yan. Kahit hindi totoo, mapanganib sa mga oligarchs. Kaya kailangan sirain ang Mindanao. Bayan, they are now preparing for an scenario that they call it preventive in measure. Magkakaroon ng simultaneous or scenario, thank you po, senaryong gulo na mangyayari dito sa Mindanao. Dito po sa aba nating bayan, ang lupang pangako. Dahil hindi po tayo susuporta sa anumang mga oligarch na dilawan, pingkalawan at mga ululista, tangalista, gagulista, tarantadurista, na mga loyalista at kung ano-ano pa man yan, thank you po. Matinding kalaban po nila ay ang Mindanao. Kaya dito po sila nag-distract. Dito po sila nagpadala ng mga tao. Daw in preparation of 20 days. Bakit? Thank you po. Hindi po ba madadala ang balikatan na dati sa Nueva Ecija? Sa Nueva Ecija ginagamit at ginagawa? Saan ba lahat dinaan ng balikatan? Di ba sa norte? Bakit ngayon nandito sa Mindanao?
and their act of preparing. Sino namang nasa likod ng utak niyan? Eh di si Anyo, ang National Security Council. At sino? Si Teodoro na Department of National Defense. Sino pa? Putang ina, DILG, si Jumbik Gago Rimulya. At sino pa? Si Ombudsman Boying Gago Rimulya. They are all, sana bagan, they are all preparing to destroy not only Sara Duterte, but the whole Mindanao as once. Di pag-abot ng eleksyon, destroy ang Mindanao. Meron pang insurgency. Ano ang insurgency? Sasabihin nila na Muslim against Christian. Assalamualaikum mga kapatid kong Muslim. Ayaw nyo magtuo. Dili nyo magtuo kanang yawain na mga estilo, na mga senaryohan, mga supot. Dili mo. Kay kanan kita tanan dire sa Mindanao, ang gusto natin ay Mindanao Independence Movement. Ang gusto natin ay ang malayang demokratikong sistema ng pamahalaan ng Mindanao. Magkaroon ng sariling republika at bansa at gobyerno ang Mindanao. Hindi po para tarantaduhin nino lamang. Well, sa Mindanao, meron po tayo rito kapirasong gold. At meron po tayo mga ilan-ilang mga babalding crude oil, uranium, deuterium oil. At meron po tayo mga ilan dito, mga copper, silver at metal at food basket ng Mindanao. Yan lamang po ang maliit po nating may pagmamalaki sa putang inang Luzon. Sorry po, Luzon, hindi po kayo. Lupin ang gusto kong sabihin, pero Luzon ang aking nabig. Ito si Lupin, ang galing talaga nitong mapagkunwari. Ano ba yan? Totoo? O hindi? Sabihin niya, si Kuya Ed, magaling talaga yan si Kuya Ed mag-provoke ng mga, mga senaryo o para magkaroon ng civil war ang Pilipinas. Sige, one of these days, tignan nyo. Pag nagkamali itong mga putang inang supot na to, hindi na to magkakaroon pa ng pag-uniforme. Kay hindi po kami papayag, nakikita po namin ang senaryo na gusto ninyo, Mr. Lupin. Bakit dito nyo sa Mindanao idadaos ang sinasabi ninyong balikatan? Wala naman kami ritong missile preparatory ng EDCA. Ang naandyan po sa Lumbia ay recreation part. Recreation. Yung rest and recreation. O yung mga, kunyari, mapapabakbak, no? Galing doon sa Middle East, ibababa rito para, kunyari, one day, maghanap sila ng mga mag-ano rito, si Kuya Kiko. Okay. Kuya Kiko, magandang araw sa iyo kapatid. Ang sarap-sarap ng talakayan niya doon sa mga pakawala ng CIA. Ano bang balita sa iyo? Kuya, kamusta ka na? Hello Kuya Kiko. Okay lang po Kuya Ed. Nalaman ko po Kuya Ed na nag-declare ngayon si Donald Trump ng Article 5 ng UN, which is very dangerous po Kuya Ed kasi mapapasabak na tayo sa giyera sa Iran. Wala tayong magagawa Kuya Kiko kasi yan din ang gusto ng mga bayarang pro-America. Tingnan mo sila Guzman, sila Misterio, sila Folby, kung sino-sinong mga gago pero hindi naman nandito, di ba? Ayan. Ako binibigkas ko na sila eh. O ngayon yung mga recruiter na lang na mga tinatag recruiter ng CPP NPA kasama sila di ba? Kasama yung mga grupo ng mga DDS, yung mga dala-dala ISIT. Nakita ko, minomonitor ko yung... Sige. Yes po.
Kuya Ed, ito very important po to kasi I think the concern rin po yung mga OFW, Kuya Ed. Ngayon, as a military expert, okay, na trusted kahit ng mga international community, Kuya Ed. Ngayon Okay, po, sige. sinarado na po ng Iran ang Strait of Hormuz, which is apektado po ang gasolina po ng Pilipinas, pati po ng Huwag mga tayo ibang maggasolina, bansa po. Yes po, Kuya Ed. Ano po yung advice na pwede niyo po sabihin po para sa mga OFW sa Amerika or something? Kasi apektado po ang US dollars po, Kuya Ed. Dapat lang naman dapat lang naman, hindi naman talaga dapat Yes po. bumase ang ekonomiya sa US dollar. Wala Yes naman po, yes niya po, metal Kuya Ed. backup, mabuti pa yung piso Merong Yes metal po, Kuya Ed. backup, kanila Ano, wala naman. yes po. Ano po ang opinion po ninyo as a military expert? And pangalawang question, Kuya Ed. Ang Amerika ay gusto po ipasabak ang Mindanao sa mga EDCA side exercise, Kuya Ed. Which is ginagawa po ang Mindanao kasi ang Mindanao alam ng lahat na gusto niya maging independent sa geopolitical ng Amerika, laro ng Amerika sa kanang China, Kuya Ed. Ano po ang reaction po ninyo, Kuya Ed, as a military expert? Your opinion po, Kuya Ed. Ito Yes po. sasabihin ko sa'yo ng tapatan, brother, ikaw taga Cebu ka Yes po, Kuya Ed. Oo. Ito sabihin ko man ang assessment ko, merong bang makikinig? Merong bang magre-react? Meron po, Kuya Ed. Kung merong Ang taong makikinig at merong magre-react, ito lang ang aking sasabihin, no? Unang-una ay ang tungkol sa langis na sinasabi mo sa oil kasi isinara ang Hormuz, no? Yes po. Ito ang sinasabi ko. Natatandaan mo ba na tayo ay nababiral tungkol sa mga gagong mga pro-American at yung mga sinasabi nating mga dala-dala ICT o yung mga fake sa TikTok? Yes po. Naalala mo ba na ang Yes po. tanging sagot lamang dito kesa ang kanilang pagnanakaw na mapupunta lamang sa kanilang mga basket, ang mga bagay na ito. Sa totoo lang, ito ay panawagan pa natin. Panawagan, makinig kayo mga linti kayo mga DDS, yung mga dala-dala ICT, sila Paul B, sila Di Guzman, kung sino-sino pa, at saka yung bayot sa Canada. Makinig kayo. Ito na ngayon yung mga sinasabi nyong ilusyonado kaming dalawa ni Kiko. Ito ngayon. We wonder and we shouting in a clear act of a preventive measure in accordance to the government who understand and have also a profit to distinguish fund to support the program of what? Developing our natural resources. Meron tayong oil. Ngayon, ano ang kailangan natin? Oil. Perfectly, di ba? Ngayon. And the others, meron tayong productive. Hindi magugutom ang bansang Pilipinas kasi merong Mindanao na food basket. Kung kayo ay naniwala at hindi ninyo kami pinipersonal, sana nakapag-react ang putang inang gobyerno ni Lupin na hindi pagnanakaw ang unahin. Ang inuna sana ay ang pag-develop ng ating natural resources. Wala sana tayong problema ngayon. Kahit magpatayan pa yung mga putang inang mga supot na yan, yung mga Arabo na yan, at yung mga Chinese na yan, magpatayan man sila, puta, walang araw na gera ang gawin nila. Kung ang Pilipinas ay nasa stage of developing the natural resources, hindi tayo magkakaroon ng problema, Kuya Kiko. Tandaan mo ito, Kuya, hindi tayo magkakaroon ng problema. Dahil ito ay panawagan natin mid 2023, 23, 24, 25, 26, 4 na taon. Tandaan mo sana, Kuya Kiko, kung nakinig ang putang inang gobyerno ni Lupin na to sa atin, di sana meron na tayong pautay-utay na nakukuha na oil saan? Sa Kawayan, Isabela. Saan pa? Sa North Cotabato. Saan pa? Sa Malampaya. Saan pa? Meron tayo dito 2, deuterium gas
at saka oil gas dito sa Surigao. At meron tayo sa West Philippines. Ihuli mo na yung West Philippines Sea. Paano na? Hindi yan inintindi. Ang inintindi nila, alam mo kung ano, ay ma-impeach ang putang inang Sara Duterte. Habang tinatakbo nila to impeach Sara Duterte is to destroy political condition ng mga Duterte na nakakalimutan nila ang pangangailangan ng taong bayan, na kung ano ang pangangailangan ng taong bayan, yan ang kailangan ng bansa sa ngayon. At ang panawagan ko, Kuya Kiko, sa lahat ng OFW na apektado, you have to save yourself. Dahil walang programa ang bansa sa pamunuan, sa pamunuan ni Lupin, na kayo ay magkaroon ng programa dyan. O isang programa para masagip kayo dyan. There is none. None of the above, none of the everything, none of the project, none of the contingent plan, and none of the idea ni Lupin. None. At yung sinasabi mong tungkol sa presence ng United States dito sa Mindanao, yes, tinalakay ko na yan kanina pa at nung mga nakaraang araw pa at nung mga nakaraang taon pa, Kuya Kiko. Hindi makakatulong ang EDCA sa atin, pero tignan mo at subaybayin mo ang gusto ng gobyernong ito. Let's put the activity 20 days on Mindanao as part of their scenario, but that is not true. It is preparation to respond. Even Iran and Russia or China will take advance. Buti sana kung aatake lang ng beach landing, hindi naman. Ang uunahin niyan ay missile attack. Paano na ngayon ang mga supporter ng pro-America? E di siyempre, aalis lang sila rito at ang kawawang dominante na isang kahig, isang tuka lang na Pilipino, nung Second World War, namatay kayo, ngayon, mamamatay na naman din kayo ulit. There is none of the above. Ang gobyerno ni Lupin, Kuya Ed, ay hindi nag-isip ng kung anong magandang programa, kundi ang inisip nga nito as part of the newly record sa Genius World of Record is malamangan niya ang kanyang ama ng pagnanakaw. Putang ina, basta Marcos, magaling magnakaw pero walang serbisyo sa bayan. And that is true now. Ngayon, eto na ngayon. Wala tayong ibang gagawin dito, Kuya Kiko, dahil sa interest nila na hindi matuloy ang election sa 2028 at sirain ang reputasyon ng mga Duterte upang magkaroon ng gradual zero o ground mobilizational zero ang Mindanao, dito magsisimula ang atake. Twing! Eh di walang eleksyon. Pangalawa, wala silang hasardos. Walang tinik sa lalamunan ng mga putang inang gobyerno ni Lupin. Maging si Lupin. Bakit? Ang hangad ni Lupin ay maging prime minister ng mga magnanakaw sa Asia. Correct me if I'm wrong. Correct po. Wala. So anong gagawin natin dito? Ang sabi ko kanina, ipagpalagay na natin na ang taong bayan ng Pilipinas ay may 100%. The 20% of that is infant at mga bata. Okay, 20%. 30% of that ay ang mga babae, mga matatanda at mga pasyente. Okay, sige. Ang 10% again, para maging 60%, yan ay naglalaro ng mga oligarch, mga komunista, and etc. Then, yung 20% na naman, regarding AFP and PNP, kasi bayad naman ng AFP, na wala talagang pag-asa, kahit anong kurot, kahit anong sampal, kahit anong mulat, kailangan mamatay na lang ang pamilya ng mga putang inang ito para maintindihan nila na walang hiya ang gobyerno ni Lupin. Wala pa rin reaksyon. So in total, 30 na lang ang maiiwan. 30 na lang. Sige, ang 30 ay para sa mga lumalaban. Then ang 10 ay para sa mga DDS. Then ang 10
ay para sa mga collaborator. Yes po. Ang tanong, sino ang magwawagi? Yes po. Ang Kuya sagot, Ed, may nagtatanong po. Yes po. Nagtatanong po Kuya Ed, ang greatest na carrier ng USA ngayon, ang Abraham Lincoln, ay umaapoy. Nasusunog po. At the Buti same nga. time, marami pong mga casualties na mga Amerikano ang namatay sa Shame Middle to East, America. Kuya Ed. Yes shame po. to America, shame. Yes po. Ngayon po, Kuya Ed, do you think, Kuya Ed, na sufficient po itong EDCA site ito, or do you think na ang taong bayan po ay kinakailangan mag-practice po ng mobilization or something? Kasi po, Alam mo, Kuya Ed, okay, yes po. Kuya Kiko, Yes po. I Second question. wanted to know with your view there, no, your questionnaire, na ito lang ang gusto kong ma-accept nila. Even the people of the Republic of the Philippines, even the people of this country, shout without acting, without action is nonsense. Kung talagang gusto ng taong bayan, wag mo itawag ito sa gobyerno. Putangin ang gobyerno ni Lupin. Hindi yan makikinig at hindi ito aalisin. 295%. Kasi ito lamang ang tanging pag-asa ng gobyerno ni Lupin na hindi magkaroon ng eleksyon at siya ay mahalal bilang Prime Minister ng Lupin ng Asia. So all we have to do now, sincerely, kahit i-bash nyo pa ako, kahit i-terminate nyo pa yung account ko, hindi magre-react ang publiko. Hindi magre-react ang publiko sa takot niyan sa AFP. Sino ang magre-react? Yung mga matataas na ang uric, matataas na ang sugar, at may mga diabetes na mga retiradong sundalo para magkaangkaang kaming lumaban saan? Sa mga Amerikano habang nanonood ang masang publiko na mamamatay kami muli na ipagtanggol ang putangin ng bayan na ito dahil hindi magre-react ang publiko. Hindi yan magre-react na merong metal hand. Hindi yan. Tandaan mo ito, pag umimpisa ang putok, tignan mo. Are the civilian expert and can defy it kung nag-umpisa na ang putok o ang putukan? No! Putang ina, kung pwede yan magtago yan sa imburnal, magtatago yan. Hindi katulad dito ng mga train. Kahit pa sabihin yung retired na kami, patataas na ang diabetes namin, ang aming mga uric, lalaban at lalaban kami dahil yan ang aming propesyon. Yan ang aming sinumpaan na kami magseserbisyo sa bayan, digmaan man o may kapayapaan dahil sundalo nyo kami. We are your soldier. Pero ngayon, ang putang ina, ang tawag sa kanila ay they are paid soldier. They are failed soldier. Salabagan. Ngayon naasa tayo, Kuya Kiko. No. It is only an act of stupidity. You learn it twice. Pero, kung talagang sadya at ayokong husgahan natin ang amang si Allah at ang amang Yahuwah, bigyan tayo ng karapatan at kapangyarihan na manumbalik ang aming lakas. Maniniwala ka, mahahati ang AFP bilang retired at bilang active. Dahil sasama sa aming mga retired ang inactive na kahit 54% ang total member namin, lalaban kami para sa bayan na to na hindi katulad ninyo. Relax lang po, Kuya Ed. Relax lang. Whew. Kuya Ed. Wala kasi tayong aasahan sa mga aktibo. Wala. Utang ina, itong sasabihin ko sa inyo, kahit 5 piso na lang ang halaga ng buhay ko, isusugal ko pa rin ito para sa bayan ko. Dahil ganun kami mga sundalo sa una. Hindi mga sundalo ngayon, nakakaya kayo! Tangina, magpakatotoo lang ang MPA. Sa MPA ako sasama eh. Tangan po, tangina.
Kahit sa MNLF, sama ako sa MNLF. MILF, sama ako sa MILF. Basta tungkol sa paglaban at pagdepensa sa bayan. Sasama ko, umuban ko. Pero putang ina, dito sa gobyerno natin, sa pamahalaan natin, sa AAP natin bayaran. Putang ina. Kahit 10 pa buhay mo, Brownie. Sa firing squad, putang ina. Wala kasi tayong aasahan, putang ina, pag abot sa pulis. Putang ina, basta pulis ang putang ina. Pera-pera lang yan. Kaya dapat tanggalin na rin ang pulisya ng Pilipinas. Ilagay ang mga gusto magnanais na mag-continuous ng duty diyan sa army. Putang inang yan. Kuya Ed, may nagtatanong po, Kuya Ed. Okay, sinabi po niya na OFW po siya, Kuya Ed. Relax lang po, Kuya Ed. Ang sabi niya, hindi raw sila makauwi sa Bahrain, sa Kuwait, hindi sila makauwi rito kasi ang sabi ng gobyerno is wala na raw budget para pauwiin sila. Wala Again, na. I repeat, ang budget raw is para i-impeach si VP Sara Duterte. Diyan raw i-focus ang budget, Kuya Ed. Wala As a na eh. military expert, Kuya Ed, what is your reaction sa ganito? Kasi marami po tayo, 2.5 na mga kababayan natin na Eh di, ganito na lang. Wala na palang budget eh. Ano pang ginagawa ng embassy dyan? Di sunugin natin. Para nga nakikita ko ba yan? Gusto nila ng drastic. Drastic na rin natin. Samantala nga malinaw ng panahon na ang gobyerno ay bagsak nang dahil sa putang ilang itong si Lupin. Nang dahil sa ginagawa ni Lupin in preparasyon ng kanilang pagnanakaw. Pati na ang Bangko Sentral, wala na. Eh sa totoo lang, pag sinabing wala na rin ang gold. Wala na po ang yaman ng bayan nang dahil si Lupin. Pero sadya nga ang Pilipino, hindi mo masisisi, Kuya Kiko, kasi bakit? Nabayaran na ng eleksyon eh. Ang 100% ng mamamayan, 10 to 15% lang ang hindi tumanggap ng bayad. Kaya ganyan ang nangyari sa pondo ng bayan. Ano magagawa nyo? May magawa ba kayo? Pasigaw-sigaw pa kayo ng Lupin, Lupin, Lupin. Ibagsak ang gobyerno ni Marcos. Pero nung eleksyon, wow, tumanggap sa gobyerno ni Marcos. So ngayon, hindi natin masisi ang ating sarili. Ito hindi na to kailangan ng expert conclusionary or conclusion. Dapat dito bilateral conclusion. Kung ano ang gusto ng putang alaw na gobyernong ito. Yan dapat ang ibinibigay ng mandato ng mamamayan. Pero ano? Sinong mamamayan? Yung mga nasa EDSA? Yung mga sumisigaw at lumalaban? Hindi yan ang tunay na mamamayan. Ang tunay, Kuya Kiko, na mamamayan base sa aking pag-aaral, 3 months na, ay yung naandoon sa escalate stage division or department ang alin. Yung Blu-ray na yan for almost 75%, yan ang mamamayan na hindi nag-a-act ng action. Kasi bakit? Bakit? Naandyan sa mamamayan na yan, ang isang kahig, isang tuka, advantage para kay Lupin. Pangalawa, ang elderly, advantage yan kay Kuya Lupin. Ngayon, ang nasa ospital, advantage pa rin yan para kay Lupin. Ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga disabled, ang mga bata, lahat yan, advantage yan para kay Lupin. Kaya panalo nga, si Lupin, kung ang ibibigay mo sa amin ay ang 15% na handang mamatay na tulad namin in overall character that supporting this game is only 32.75%. O sige, ganito na lang. Hanggat may araw pa, kasi baka bukas mag-start na yung gera, hindi na kayo makakapag, ano ba to yung kalsada survey? O street survey na lang. Survey na lang kayo. Subukan ninyo. O, ito ang survey ninyo. Saan kayo? Sa tumanggap ng pera at bumoto? O doon kayo sa tumanggap pero hindi bumoto? Simple lang. Doon ninyo malalaman na lahat sila ay tumanggap. Kasi ang sasabihin niyan, bumoto kami. Pero hindi kami tumanggap. Tignan mo ang Ismail. Wow!
everlasting smile. Asshole! Dahil ang kriminal ay hindi aamin sa kanyang krimen na ginawa. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Yan ay isang palingharap ng Pilipino na dapat natin tanggapin. Dahil sa totoo lang, kung history at history lang ng Pilipinas ang ating pagbabasihan dito sa ating topics, ang Pilipinas ay ang kumontrata o ang nakakontrata sa paggawa ng piramid. See? Merong mga content ngayon na lumalabas dito sa social media, especially YouTube and TikTok, na ano ang Pilipinas? Sino ang mga Pilipino? Are this Filipino is true Filipino? What is the first name of this country before inciting with Ferdinand Magellan to become the Philippines? Ano? Ako, Kuya Kiko, napupuyat akong kapanunood dito dahil interesting na ang Pilipino pala, base sa record natin, na ginawa ng Amerika, na bilyon-bilyon ang pinatay na Pilipino ng Amerika ay para lamang sa isang salitang freedom. Again, your goddamn stupidity history for Filipino are not true. You, goddamn America. Hindi namin kayo kaibigan, you are colonizer. At wala kayong ginawang magandang programa sa ikabubuti ng mga Pilipino. Daw be? Sige nga. Alam namin na alam ninyo, Amerika, ang tunay naming pangalang bansa. I am asking now, in the presence of United States of goddamn America, what is the true name of the Philippines before your textile, your books has been written? 1, 2, 3, 4, and 5. May sumagot ba, Kuya Kigo, dyan sa'yo? Ano ang tunay na pangalan ng Pilipinas? Ang tunay na pangalan ng Pilipinas, base sa libro ng Biblia, ay Jeba. Ano? Ako nagbabasa, nagpupuyat ako sa pusang alaw para maintindihan ko ang istorya ng Pilipinas. Para kung magsalita ako tungkol sa ilang bayan, ay alam na alam ko. Ngayon, sino naman kay Solomon? Sino ang bansa sa malayong silangan ng mga pulong bansa sa malayong silangan ang naghahatid ng toneto, niladang, ginto sa kanyang kaharian kay Solomon? Sino po, Kuya Ed? Ang Pilipinas. Ang tawagin, opera. Sa magkakaibang panahon, Kuya Kiko, ang Jepa ay naging opera. Ngayon, pagpasok ng Espanya, naging Pilipinas na ibinenta ng Espanya sa England. At ang England, ibinenta naman sa Amerika. Ano sabi na ng kolonyalismo ng Amerika? We will give freedom for the Philippines. This goddamn yellow monkey. Ano? Tama, mali. Ang akala ninyo makatutulong ang Amerika sa atin? Ano ang dapat nating gawin? We have to act now as long na mahal natin ang buhay ng ating mga anak, apo at ng future children natin. Kailangan nating sunugin ang EDCA. Kasi hanggat na andyan yan ang peligro ng pag-atake ng ibang bansa sa atin, na wala naman tayong putang inang alam sa kanilang mga gera, sa kanilang alitan, na iniimbol tayo ng dahil na rin sa American presence dito, ng dahil din kay Lupin. Kasi pag hindi umapprove si Lupin ay huhulihin ng federal ng dahil sa kasong tax violation. Secondly, ang pagkaka-involved nila sa crime inside the
United States Island o country na pagkamatay ni Tantoco. Hanggang ngayon, meron bang investigasyon tungkol kay Tantoco? Di ba klaro wala? Lahat itinatakip sa atin para one day, patay na tayo nang dahil na rin sa ating katangahan. Pero ikino-compromise namin sa inyo. Mamamatay din kami, pero hindi kami tanga. Dahil mas masarap ang mamatay na lumalaban kaysa nakaluhod sa harap ng kalaban. And that is why, oh yes, may nararamdaman na. Kuya Ed, may nararamdaman ka na. Yes, may nararamdaman ako. Naka-schedule akong maoperahan. Pero lalaban pa rin ako. Dahil yan ang tanging maibibigay ko. Dahil nakikinabang ako. Saan? Sa buwis ng taong bayan. Hindi sa katulad ninyo, putang ninanakaw ninyo ang salapi. Ano na? Bandang huli, tatalikuran ninyo at sisirain ninyo ang dignidad ng 18 Marines. Nakalimutan ninyo, meron pa yung 100 sa likod niyan? At sasama pa kami? Hindi ninyo mahal ang katahimikan. Gusto nyo ang gulo para ma-declare ninyo ang martial law. Pero hindi ninyo alam, you are now committing again for your last decision, for these goddamn decisions of your na pagsisisihan ninyo. Kaya hanggat ngayon, hanggat po pwede at meron pang panahon, kesa magtutuli ka at manguto, ang gawin natin, pumunta tayo sa lahat ng EDCA site at doon tayo sumigaw para umalis sila. People, again, this goddamn supot na country, the United States of goddamn America, wala silang maitutulong sa atin bagkos isang klarong gera na mamamatay ka, ako, ang asawa mo, ang asawa ko, ang anak mo, at ang anak ko, ang apo mo, at ang apo namin, lahat. This is now the time hanggat nakikita pa natin ang sikat ng araw at kung ano ang kulay ng araw at ang buwan. Dahil bukas, you cannot ever know. Kuya Ed, pasensya na po Kuya Ed. May balita po Kuya Ed na magbabawas raw ng mga personnel dito sa EDCA site kasi kulang raw ang Amerika ng mga tao para labanan ang Iran. Kinakailangan na raw nila ng ibang bansa pero natatalo po sila. Natatalo ho, Kuya Ed. It's a declaration na po. Kuya Ed, do you think Kuya Ed na capable po ba ang EDCA site na protektahan tayo sa Iran? Or do you think talaga, Kuya Ed, na kinakailangan na po mawala ng EDCA site at gamitin natin ang envision ni Rodrigo Roa Duterte na peace to all, enemies to none, improve the AFP, the living condition ng mga AFP natin, palakasin ang mga sandatahang Pilipinas at pabutihin ang mga OFW, Kuya Ed? Do you think that it's time na ho, Kuya Ed? Or should we keep? Kasi may mga ibang mga bata ng mga Pilipinas sabihin nila, ay kasi yung pag nanonood ko lang ng movie ng mga Amerikano, invincible sila, kaya nila gito. Can you explain, Kuya Ed, how dangerous ang sitwasyon natin the more na pinapastay natin ang EDCA site and that and tama si Rodrigo Roa Duterte na walang buti ang nagawa ang EDCA site dito sa Pilipinas at mas kailangan i-prioritize ang AFP natin na palakasan, protektahan at the same time palakasin ang capabilities nila, protektahan kahit yung mga OFW po natin, Kuya Ed. What's your opinion on that? I give the floor to you, Kuya Ed. Okay, maraming salamat sa pagtatanong diyan sa sa mga visitors mo sa panel mo at maraming salamat po dito sa mga visitor ko sa panel. Yes po. Alam ko na malalabuan kayo at mahihirapan kayo. Naiisipin ninyo, mababas nyo na naman si Kuya Ed kasi imposible. Ang unang sagot ko po diyan sa tanong ni Kuya Kiko, no? Yan si Kuya Kiko po, si Kuya Kiko Mori PH channel po ay matagal na po kami niyan na magkapartner. Kami pong dalawa ang inakusahan ng mga gagong didiles na dala-dala ISIT na nagpo-promote ng civil war. Sinira po kami nila ng mga gago na yan. Pero ngayon, andito pa rin po kami kasi nandahil po sa inyo.
Hindi po kayo naniniwala na kami ay nagpo-promote ng civil war. I will answer now the first question regarding EDCA. Well, hanggat po pwede, kaya nga ako ay nananawagan na maggawa tayo ng simpleng assembly sa lahat ng EDCA site na tayo ay tumututol sa kanila upang makita ng national public or national media or international media na ang Pilipino ay hindi sumasang-ayon. That is one sign na hindi nila po pwedeng bombahin ang EDCA site. Okay? Dahil sa pagsuporta natin sa isang tinig natin na hindi tayo pabor sa mga Amerikanong support. Putang ina, magpatuloy naman muna kayo. Okay? Ito, the next is, alin? Hindi alam ng taong bayan na ang lahat ng weapon, missile of mass destruction na naandito sa Pilipinas ay merong self-detonation. Again, meron po yung self-detonation. Sino po ang may control niyan? Ang Pentagon. Kung malaman nila na ang Pilipinas ay nagkakaisa sa tinig na alisin ang EDCA, dahil sa bayad na ang EDCA ng 926 billion US dollar as part of the aid that being received by President Lupin, as stated by Ana Malindugoy and Dr. David Ulalo, pasasabugin nila ito from the distance. Okay? Hindi na po iyan lilipad. Kusa na po yan automatically be detonated doon sa opisina saan po? Sa Pentagon. So useless ang sinasabing ang EDCA ay weapon natin as part of defensive. No. It also offensive. Tinuruan ba ang abang gobyerno nitong ni Lupin, ang DND at ang Security Council, ang Ombudsman o ang DILG o ang NBI o ang MICA o ang ISAP? Tinuruan ba? Pinag-inform ba sa kanila at sa gobyernong ito na pwedeng pasabugin ng Amerika ang mga misil na nasa loob ng EDCA kahit hindi yan lumilipad? Wala. Dahil double blade sila. Sumang-ayon ka, lilipad yan. Tumutol ka sa sabog yan. Yan po ang katangahan ng ating gobyerno sa ilalim ng Pangulong si Lupin. Pin and pin. Advantage in position na kaya nga siya takot sa Amerika at siya ay tinatawag natin puppet ng Amerika dahil sa kanyang bilyon na taxes violation. Plus, yung si Tashir, yung asawa niya na mas malibog pa sa patong ubad, ay involved sa pagkamatay ni Tantoco. Ang investigasyon, meron ba? Alam lang ng taong bayan. Pero ang investigasyon, wala. Mga nakadilat ang mata ng taong bayan sa pagiging katangahan. Meron tayong mga sinasabi, mainstream media, bayad din naman. Meron tayong social media, pero sinisira ang reputasyon ng mga taong tulad natin na nagsasalita ng katotohanan. Ng mga tinatawag ay dala-dala ay shit. Fuck you, shit. Wag kayo maniwala, you people of the America, you American, no, don't believe in this goddamn Trump administration. Your Donald Duck did another compliance for his stupidity, putting EDCA missile in my country. One of these days, Pentagon will select that button, click that button, goddamn, and it will explode on my country land, and to be killed all of my people, children, the old, the woman, the youngest, and the others. What do you think? Another heroism na naman? Again, of the America? To believe that America will save this goddamn world?
No, America is not Allah. America is not Yahuwah. America is pagan and devil because America is Illuminati. Palakbakan, give him a clap. You fuck you, asshole. Kuya Kiko. Maraming salamat po, Kuya Ed. Nakikinig po ako sa inyo, Kuya Ed. Medyo mesmerize ako sa sinasabi po ninyo. Yes, and that Tuloy is lang po, true. Kuya Ed. Alam mo, Kuya Kiko, in the form of intelligence gathered. Pero Kuya Ed, before... Mm. Yes po. May information po ngayon, Kuya Ed, na meron pong mga, what you call this, human trafficking sa Pilipinas na pinupunta sa mga sa Amerika, pero mga bata. Itong mga bata na to ay victims raw ng Epstein, yung mga nakakain na mga babies, Kuya Ed. Nakita ko yan. Nakita ko yan. Yes, 37 yan. 37 na na-save. Yes po, Kuya Ed. Ano po ang reaction po ninyo? Kasi mayroon po may mga information po. May mga Pilipino na mga bata na victims mismo ng human trafficking po. What is How your can we reaction? define? Mayroon na po mga... Yes po. How can we Why do you define think- that a Filipino children being victimized? How can we define? If we have no record, I think we violate now the appropriate information. But if the international gathered and informed us regarding that some of the Filipino children had been victimized by this group, please kill. Please kill those goddamn group who victimize Filipino children. You know, Kuya Kiko, if they act for drastic, I think betterly to defy it also reward drastically. Kapag sinuntok ka, suntukin mo din. Kapag inispang ka, spakin mo din. Kapag kinidnap nila ang iyong anak, kung po pwede lang for this goddamn government, kidnapin din namin ang kanilang mga anak. Kapag pinatay ninyo ang aming anak, please, this goddamn government, we will kill those children of their own children to be killed. Kung ano ang ginawa mo, for what you did, it will be paid by what you've done to us. That is the realistic and effective law. Yes po, Kuya Ed. Internationally. Yes, Kuya Kiko. Internationally. Yes, Kuya Kiko. Anything? Question? May mga naris po akong balita po ngayon, Kuya Ed, na sa ibang bansa sa Middle East, binomba ngayon yung tubig nila, water supply nila. So mga ilang araw na lang, 2 months na lang po, yung last ng water po nila. At the same time, ang Amerika po is again, natatalo ho, nagde-declare na po si Donald Trump ng Article 5, which is emergency talaga, na ang NATO kinakailangan talaga, Kuya Ed. Yeah, nananawagan What is siya, your no? reaction? Kasi natatalo raw ang Amerika. Sinabi ni Donald Trump, they are not ready for this war. O bakit What nag-start is your sila? reaction, Kuya Ed? Natatalo Oh, sila okay. ngayon ng Iran. Okay. Yes, po. On the first day, America started because America accusing that Iran are conducting weapon of mass destruction. It is always Gaddafi, weapon of mass destruction. The other country, weapon of mass destruction. Dahil Yes, yan po. lang ang tanging reason that they comply and Yes, to po. accuse another country to take war. Because their war, purposely, Yes, po. in the deepest reason that they will started war is to sell weapon. That is the only way. And Yes, that po. is true. Nagkalat na to sa international intelligence community ng Amerika kahit ayaw maniwala ng CIA. CIA are not intelligence. It is a unit destructive Yes, po. force na unit ng Amerika. Hindi yan intelligence. Yes po. They are not purely intelligence. They are invading your right. Then secondly, ang pinakamaganda nito, sa ganitong gagawin nila, is magbayad sila. At wag magpauto ang NATO. NATO do not believe in this rock for the call of this Donald Duck. This goddamn president of United States of goddamn America is stupid. They are only trying you to push and push and push and then to turn the war against you. Then America will sell weapon. That is the only way. Yes po. It is Kremlin
doctrines of Illuminati. Hello, Illuminati. Kamusta mga stupid? Okay? Ngayon, you are now clear. Even in this government, we believe, the government of ng Pilipinas believe that there is a member of Illuminati controlling the oligarchs here in the Philippines, also invading some candidate of politically to choose and to support. And then now, who is now ruling? Si ano? Ang alin? Illuminati. Sino? Hindi ko marinig. Kuya Kiko, sino yun? Wait. Gusto maging OIC ng Pilipinas? Sino? Ang alin? May problema signal ko, Kuya Ed. Hindi problema signal mo. Ang problema ay ang signal ko para hindi ka makasagot kasi they are now in the side of us. The Illuminati controlling the CIA calling to act. I cut it. Those bold men and these old men, cut the program, cut the live. Yan ang style. I'll call TikTok to cut off. Ganun lang kadali. Tapos agad ang programa natin. Tinan mo, merong 8 gustong umakyat sa panel. May nagre-report. Kuya Ed. Normal yan. Basta ikaw at ako, siguradong ire-report tayo. At magbilang na lamang tayo ng sandali. Puputulin na tayo. 1, 2, 3, 4, 5. May nagre-report sa akin, Kuya Ed. Ibang bansa, Amerika. Amerika? They are ano? Toronto ka. What the Toronto, heck? Canada? Toronto, oy, si Bayot. Utang ina. Yes po. Sayang, ang Bayot. Toronto lumipat na siguro. Sa Toronto na. Grabe yung report. Ang dami nagre-report po, Kuya Ed. Yay! Oh my Effective kami ni Kuya goodness. Kiko. Yay! Mga nandito po sa panel namin, please clap your hand. Minsan lang kami magsama, minsan lang kami mapatiktok, pero maraming nagre-report. Iisa lang ang nagtitake ng action. Ang CIA calling the TikTok. Hello, TikTok. Yes, po. 1, 2, malapit na 3, 4. Already, gentlemen, same counting. 4 and 5 and 6. May nagsasabi po Ed. Yes po, na anti-Semitic raw tayo, anti-Israeli. Sabi ko, Pilipinas to, Paano mga naging anti-Israeli anti-Israel tayo? Ang putang ina, wala nga akong binigkas tayo. I am not anti-Israel. I've done nothing to say regarding Israel, but the only way to tell Israel is also stupid. Okay? Yes po. This is the first time I mention Israel. But during the first time of my program, I am not telling any. I am just telling United States of goddamn America. 1, 2, 3. Ayan na. Nananawag na ang CIA. Police, cut him. TikTok. Dami Cut the nagre-report program. ko eh. TikTok. Alam na natin ang senaryo nila, Kuya Kiko. Pag nalalaman ng taong bayan ng involvement nila, tulad nito, you are trying to pretend that you are only practicing a military movement regarding 20 days here in Mindanao. Kapag ito ay nag-start, ang kalaban ninyo ay ang harap at ang likod. I am telling you the truth because people of Mindanao are not accepting you here. We know the drills and we know your plan. If this war being started and you collaborate it and you made your perspire, your enemy and we, the people of Mindanao, will fire back on you. Remember that. Don't forget that. We know your purpose and reason why you are participating for military drills here in Mindanao. We are warning Kuya you. Ed. Yes? Yes po. Kuya Ed, may report raw ngayon po sa White House, Kuya Ed, sabi ni Pete Hegseth, pati ng mga ni Donald Duck, okay, na magkakaroon raw ng military draft or military conscription sa Amerika.
do you think, Kuya Ed, since allied raw tayo ng Amerika, do you think Oh. that okay. Eh? What's your reaction on that, Kuya Ed? Magkakaroon, again, I repeat, there will be a strong possibility mismo, nag-vote sila, ng military conscription sa Amerika. Do you think na madadamay po tayo at magkakaroon, iko-conscript rin po ba tayo mga Pilipino or not, Kuya Ed? At ang Well, I report rin think- po, Kuya Ed, na kinakatakot ni Donald Trump, Kuya Ed, hindi pa ginagamit ng Iran ang kanilang hypersonic missiles or hundreds of thousands of hypersonic missiles, which is nakakatakot. What's your reaction on that, Kuya Ed, as a military expert? Well, Di ba ginagamit ng Iran ng actual na data? Wala pa. hala ka, Donald Duck. Hindi pa ginagamit yung 1,500 na supersonic missile. Hindi pa ginagamit. Hurot ang Amerika niyan. Pero wag mong sabihing hurot kami. No, we are not on your side. Dahil alam namin, since the very first war of the Philippines, you are collaborating us again. You are not my brother and we are not your friend. Based on the historical record, again, you kill more than 1 million Filipino. Igorot, Waray, Bisaya, Tausog, pinatay ninyo dahil sa salitang freedom. And this is now the part of what you call freedom. Sana bagan. Kade. We never. At alam namin, ang 38 lamang na general ang susuporta sa inyo, pang 39, si goddamn Brownie. Chuchu! Brownie. Just to support and to defend yung kanyang 2 kondo sa Bonifacio at 1 kondo na malapit nang matapos sa San Juan. Oy, mga guardian, pakibantayan. Pakibantayan. Patay ka, putang inang igurot ka at napatay ka. Ilan lang kayo, but the remain rose to the rank? Itanong mo kay Pukis at saka kay General De Leon kung ang mga remaining general after this goddamn 38 general with you isusuporta. Ang dami nagre-report, Kuya Ed. Sige, report nyo lang kasi effective kami. Yehey! Give them a class. I will count it. 1, 2, 3, 4. Ganito na, Kuya Kiko. Alam ko na ito. Pag sabi mo na marami nagre-report, bibilang na ako. Kasi on my count of 5, kick! Ma-off na yung ating, live. Tsaka bibigyan ka na ni TikTok ng warning na kunyari, hindi galing sa CIA. Okay. 6, 7, 8, Just throw. 9, and 10. Wala eh. Nahiya si TikTok, i-off tayo. Ang sabi raw, Kuya Ed, mismo na wag raw natin i-report ang pagkatalo raw ng Amerika. Dapat raw Bakit? malakas raw Sino? ang Amerika. Sila ba ay may pakialam? Kung i-report natin na manalo o matalo? Sa digmaan normal yan. Katulad natin, inire-report na natin agad na talo tayo. Bakit? Mas malaki ang mga buhaya sa atin kaysa yung tangking gagamitin natin. Hello. Mas malaki ang mga hayop Hello. sa gobyerno natin kaysa yung mga hayop na tatalunin natin. Naririnig kita, Kuya Kiko. Huwag kang mag-alala. I hear you very clear. Naririnig kita. Huwag kang mag-alala, Kuya Kiko. Ano lang yan? CIA lang yan. Mga supot naman yan eh. Uncircumcised. Di ba? Kuya Kiko. Balik ka, Kuya Kiko. Tangin na. Pag alam nilang wala silang laban, bayan, ito, tandaan nyo, pag alam nilang wala silang laban at wala silang magawa sa isang programa, gagamit sila ng string communication o southern part communication para, pabagsakin o i-off yung ating live. Ganito po ang aming practice. Basta na banggit na po namin yung Amerika. Salamat po, Ibet. Salamat po. Basta nabanggit na po natin ang CIA. Mas lalo na pag nabanggit natin ng Illuminati, galit na galit po yan sila. Nagpapakilala sila. They are hurt. Is that true? You are hurting? And about the people? Or simply peacefully living with your goddamn creations?
and motivations to defy the peace between the war. No. We are not stupid. We're not stupid, ladies. We are Filipino. You're just Ma'am Nar, thank you. You are just simply overestimating it. Hindi po kami stupido. Overestimate nyo lang ang Pilipinas. So sa palagay ninyo, hindi gagawin ng taong bayan na magwelga kami sa harap ng mga EDCA site at i-announce namin ang aming pagtutol na kayo ay nandito sa aming bansa upang i-collaborate kami because you are my friend. God damn. Anong gagawin ninyo? Bakit? Hindi ba totoo na yung boto niyan, yung fire boto niyan, o explosive boto niyan ay naandun sa Pentagon? In a distance, pwede niyong pasabugin at lahat kami pwedeng mamatay dito. Kayo safe, di ba? Katulad ng pagtanim ninyo sa uranium na naandito sa Pilipinas, dito sa parte ng Mindanao. Di ba? Ang radioactive niyan, natakot kayo, baka masalanta ang buong Texas, ang buong Nevada, ang nabuong Minneapolis. Di ba? So, inilibing ninyo rito, silently, sikreto, na kayo lang ang nakakaalam. Pero ngayon, alam na namin. So, ang ginawa namin, ladies and gentlemen, inilipat namin. Para dumating ang time, tingnan natin kung sino magaling. Tandaan ninyo, base sa tunay na record ng Pilipinas, ang Pilipinas ay merong 111 inventor na pinakinabangan ng Amerika at pinatay pagkatapos tumanggi. Napakinabangan sila. That is the reason why you will not accept America in your door because they will kill you. They are all goddamn. Ngayon, ano na? Ang proxy war na to, sino ang tunay na kalaban, bayan? Ang China against Philippines? O ang America against Philippines? O ang Russia against Philippines? O ang Iran against Philippines? Bayan, lahat po pwedeng particularly maging kalaban ng Pilipinas dahil sa interest nilang pakinabangan ang ating natural resources. Babalik at babalik ako gaya nga noong 2003 at 2004 and 2005, pusang alaw na yan ang manawagan sa publiko, sa bayan at sa bansang ito na ating atupagin at i-develop ang natural resources hanggat may pagkakataon pa. Dahil pag lumala ito, tayo mismo ang may kapakinabangan. Sinong bansa ang hindi makikinabang kung umaani ka ng crude oil? O di tanggalin ang lahat ng mga di gasolina, puro diesel lang. Diba? O meron tayong gold, meron tayong silver, meron tayong copper, at ang Mindanao ay food basket ng Pilipinas. Do you think magkakaproblema ang Pilipinas? No. Dahil nga lang mga ganid kayo na ang gusto ninyo ay iboto lang kayo ng taong bayan at pagkatapos nakawin ninyo ang yaman ng bansa, ang yaman o salapi ng pondo ng bayan. Yan po ang totoo sa inyong mga mithiin na ngayon ay klaro naming nakikita. Klaro namin na nakikita. O di, mahirap. So sisigaw tayo, ibalik si Duterte. Balik si Duterte. Alimpugay sa mga oligarch, sa mga komunista, at drugs group syndicate. Siyempre gagawa sila ng masturbation regarding this one na hindi makapanaig si Duterte. Bayan, ikaw, ako, sila, tayo, ang tanging pag-asa.
Makinig kayo, bayan. Huwag po kayong umasa sa mga bayarang AFP. Dahil ang mga lower rank, gunggong din at duwag hindi makapag-decide kung ano ang lawful at unlawful. Hindi po namin alam, bayan, kung saan po sila nag-training. Kung sinong drill instructor ang kanilang mga drill instructor para magbigay ng impormasyon that we are soldier. We are only following the law of these constitutions under lawful and not the unlawful. Yun po ang kakaiba, bayan. Yun po ang katotohanan dapat natin ngayong tanggapin. Dahil ang AAFP, ang pinatutupad na nila, dahil duwag na ang mas malalim o ang mga sumusunod na ranggo, mga duwag, hadlok o talawan na ang mga rose to the rank officer. Kasi gusto nila sa halagang sa ranggong kapitan, gusto rin nila meron na rin silang condominium. Wala na ba yun? Wala na ngayong national, wala nang nationalismo ngayon. Ngayon ay peranalismo. Okay? Ngayon po ay peranalismo, hindi na po nationalismo. Hindi na po ngayon nationalistic, peranalistic na. Okay? Nakakahawa po ang peranalismo, okay, sa Pilipinas. Ngayon, ang kapitan ngayon, peranalismo rin. Ang mayor ngayon, peranalismo rin. ang congressman po ngayon ay sila ang tumanggap ng peranalismo. Ang Senado ang siyang sumuporta sa mga peranalismo. Ang DILG, ang NC, ang DND, ang AFP, ang ISAP, and the other ay peranalismo. Kasi kung hindi kayo sumusunod sa peranalismo, sa totoo lang, hindi madadala si Duterte sa Hague kasi mag-aaklas tayo. Pero ngayon, ang salitang aklas is never being true. Kami handang-handa. Nag-stay ako ng ilang buwan sa Manila. 2003. 2004. Dahil nga sa isang strike cooperation, pero na nangyari, naniwala kayo na makukuha sa peace ang ganitong ginagawa ni Lupin, ni Bobo M. So ano nangyari? Napakulong pa. Si General Tupik. Pukis, hindi pala Tupik. Pukis. Sinabayan pa ng daldal na daldal nitong parang utom na aso, si Captain Mitran. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, etc. Mabuti pa to si Captain Dado magbitaw, systematic, medyo ika nga mapapaniwala ka. At siyempre kami, sa side ng taong bayan, yung taong bayan lang maniniwala sa amin. Pero ang taong kawan, kawan ng mga dala-dala ay shit, siyempre hindi. Kaya nga, tama ba yung kalkulasyon ko sa inyo? Ang buong Pilipinas, ang tao nito, o ang mamamayan ay bumubuo lamang ng 100%. Okay? 20% ay ang mga bata. At 30% ay ang mga bata. 20% dito ay mga bata na, pasyente pa. O ang mga pasyente.
And then ang another 10% nito ay ang senior citizen. And the other is belong to the what we call oligarch, syndicate, drugs, and communists. And then the 10% is the PNP and the AFP. 30 na lang. 10% for DDS, 10% para doon sa mga collaborator ni Lupin, itong tangalista, gagolista, ululista, bobolista, mga loyalista at mga trolls, no? Together with Pinkalawan and Dilawan, they are now 30 na lang. Ha? After Duterte diehard supporter, then the others is yung kabila nga, the crony, and then the other is those got them na walang silbi. Bayan, nahaharap po tayo sa ganyang sitwasyon, bayan, at naniniwala po ako, bayan, na hindi po kayo sasang-ayon. Pero ayaw niyong banpot sa gusto, kailangan po nating gumalaw na ngayon. Kailangan po natin magtipon-tipon sa lahat na kung saan meron tayong sinatawag na EDCA. Kasi hindi naman po yan agad pasasabugin. Titignan nila ang suporta ng taong bayan tungkol po sa topic at usapin. So makikita po nila yung average bago po nila gawin yung bagay na yan. Pag nakita po nila na madidelikado sila kaya ang taong bayan po ay hindi sumusuporta sa aksyon ng gobyerno at ng Amerika, ano po yan, mananambitan po yan at magmo-monitor sa kung kailan at papaan. Maniwala po kayo, bayan, yan po ang mangyayari at nagaganap ngayon. So nasa sa atin na lamang po ang pagkakaisa at pakikipagkaisa. Nananatili po ang Kuya Ed TV po ay magbibigay ng mga collateral at mga lateral information bilang pagsuporta po sa nais at ng mamamayan. Ganun pa din po, taos-puso po ang aming pagsuporta sa 18 mga tropa na Marines na nagsasaad ng katotohanan sa likod, nakitang-kitang maniobra ng mga ulol at gago sa gobyerno. Na sa pag-aakala ng gobyernong ito ay tayo po ay nananalig, no? Nananalig at naniniwala pa sa kanila. Yung credibility meron sila. Itong MBI, wala na po. You are all paid in misery. Inuulit ko po, ang Kuya Ed, wala po kayo mapapala sa akin. Kundi ang tanging tapang na lamang sa aking kalooban. Handa po kong ibuwis ang buhay ko para sa tunay na laban. Pero kung ang laban na katulad ninyo, etong mukha na to, tandaan ninyo, baka mamaya dumating ang panahon, nasa gobyerno na rin ito. Makabalik ito sa gobyerno, tiriyahin ko po kayo. Walang araw, walang buwan. Kahit ipapatay nyo pa ako, 11 beses pa kung gusto nyo. Wala po kayong wala. Sa totoo lang, very amazing, nakakawalang gana, nakakawalang kwenta, puro kayong mga balita, etc., etc., pero hindi naman totoo. Ano ang contingent plan ninyo para maiuwi ninyo? Di ba wala? Just wait, wait and wait. Gusto nyong mag-vlog, parang gusto nyong maging social media. Taking action, nakakaya kayo. Ang Singapore, mabuti pa ang Singapore. Ang China, mabuti pa ang China. Naturingan tayong Pilipino, ang bibig natin, mabuti pa ang Singapore, mabuti pa ang China. Naturingan tayong mga Pilipino, instead na mabuti pa yung bansa natin. Maraming repatriate na mga ibang bansa. Wala eh. Putang ina, wala eh. As wala eh. Nakakaya.
Sasabayan ka pa na pupunta lang doon ang putang ina. Ang laki ng pangarap na makapagsalita para makaambag ng mangungutang o mauutangan, tumulo pa ang uhog. Puta, nakakahiya. Si Lupin, Lupin na Lupin ang dating. Uhugin, tulo ang uhog. Ang lahat po ng aking assessment bayan, sana ni-record nyo. Maniwala kahit sa hindi. Ilang araw lang po ang bibilangin. Makikita po natin ang ating pinag-usapan. At maniwala din kahit sa hindi, makikita nyo ang tunay na kasagutan. Muli po, ang Kuya Ed po ay nagpapasalamat. Mag-iisang oras ata tayo nagsama-sama. At sa inyo pong mga gift, sa akin pong mga gifter, thank you very much po. Maraming salamat sa isang oras sa pag-stay natin. Kay tinira na naman, minomonitor kasi si Kuya Kiko. Thank you po, Sir Fulan. Thank you po, ma'am, sa inyo pong gift. Thank you po. Ma'am Nars, thank you po. Thank you po. Marami po salamat. Thank you po. Marami po salamat. Wala po akong masasabi sa inyo kundi be vigilant. At salamat po sa inyong pagsuporta kay Kuya Ed. Pasensya na po, hindi po tayo katulad ng mga ilang nasa programa rito sa TikTok ng tungkulin ay mag-recruit ng MPA. yung mga dala-dala ay shit. Sa kung saan ang pera, doon po sumasama. Obserbahan nyo po para malaman nyo. Love Jane, thank you po. Ma'am Jane, thank you. Salamat po. So muli po nagpapasalamat po ang Kuya Ed. Pasensya na po. Maiiwan ko po yung ating 78 na naandito po sa panel. Ngayon po 77 na. Thank you po very much. Johnny, thank you po. Opo, salamat po. Kung magagawa po ni Kuya Ed at hindi po siya busy, baka mamaya po magkita-kita tayo sa hapon or sa gabi. Kasi hindi po ko papayag. Delikado po na manatili po ang EDCA sa atin. Kasi hindi na po yan lilipad. Automatically pwede po yan pasabugin mismo dito sa ating bayan. Yung detonator po niyan, ay meron po yung self-destruction detonator na naandoon po sa Pentagon. Muli po nagpapasalamat po ang Kuya Ed. Salamat po sa inyong pag-stay. Thank you very much po. Isa pong high moral sa akin, nakaka-high moral sa akin, ang nandyan po kayo sa programa ng Kuya Ed TV. Thank you po. Maraming salamat. Iwan ko po sa inyo ang kataga ni Thomas Jefferson. Even the king's kingdom will fall when corruption invade his mind and soul. At ang kataga po na iniwan ng ating magiting na ama ng katipunan, na ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siya pong basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Kung yan po ang niyakap nitong mga nanunungkulan po sa atin, na hindi sila control ng mga oligarch, napakaganda po ang ating bansa. Ang ganda-ganda. Pero sinira lamang ng mga magnanakaw na kung tawagin, ang kanilang hari ay si Lupin. Lupin, the international magnanakaw. Thank you po. Maraming salamat po.